Ate Mary Baby yung mabunot. Yan po yung sureball. Wala ang kanyang pangalan doon. Kaya salamat po sa Panginoon at ayaw po nakakatayo po sa inyong harapan. Biyaya po ang buhay at ang kaligtasan po ay patuloy ko po na siya sa aming buhay. Salamat po sa patuloy na sa biyaya po na tayo makatayo po sa higaan. Sa lahat po ng aspeto, yun ay mga simpleng bagay na naging cliche na lang sa atin. Pero patuloy po natin ipagpasalamat sa Panginoon. Ang mga highlight lang po na aking pagpapasalamat, nag-birthday nga po nung last January 1, biyaya po ng Panginoon na 2 dekada din na po dito sa lupa. Ganyan din po ay salamat din po na doon po sa privilege mo makapagsalita po dito tuwing pong prayer meeting. Yung po isa pong challenge sa akin at isa din pong privilege na makapagdala po ng kanyang salita. Yung po biyaya sa akin dahil kung patuloy nga pong babalikan ang ating sarili mula sa laking simbahan, sa lumayo sa simbahan, ginamit ang kaaway sa kung ano-anong kasalanan, hanggang sa natagpuan po ulit ng Panginoon. Kaya salamat po at sa pagbabalik po ay ginamit po niya at tinawag po sa full-time ministry at yun po patuloy ko po chine-cherish sa aking pong buhay. At ako yung nagpapasalamat din po na yung pong sa Bible School, yung po biyaya sa akin na ako po nasa gayong paaralan. Yung po tandang-tanda ko pa kayo, humabo lamang po. Nag-i-start na yung klase, saka ako pumasok doon sa klase. At biyaya po yung pangalawang taon ko na po doon sa Bible School. At biyaya po ang mga natutunan, yung po hindi natin mapupulot kung saan-saan. At yun po ay isa pong malaking pribilehiyo kung paano po nating naaaral po ulit kasi po tayo po ay dapat talagang maging ready. Sabi nga, hindi lang dapat mga Bible student ang kayang ipagtanggol ng kanyang pananampalataya. Dahil darating po sa point talaga, pwedeng hindi formal na debate, pwedeng sa iyong katabi, sa iyong kapamilya, sa iyong best friend mo pa mapadebate. Pero salamat, doon po na-equip. Kaya po mahalaga din tayo nakikinig din palagi at nai-apply po sa ating mga buhay. Ganun din po. Salamat po sa biyaya po ng Panginoon sa aking pong ministering gamit na gamit po. Ako po nagpapasalamat sa driving ministry na ipinahawak po sa akin ng Panginoon. Yung po sabi nga isang mabigat din na ministry. Pero salamat. Sabi nga hindi ka naman bibigyan ng Panginoon ng hindi mo kaya. Kaya po, hindi ko rin po kaya, pero kinakaya po dahil pinapakaya sa akin ng Panginoon. At alam kong siya po palagi nag-iingat. Nung pong anniversary ng Good Shepherd, pag ako po paparada, saka naman bumitaw yung manibela. Di ka po, kung yun is sa kaunting liko lamang saka bumitaw, di ka po yung nawalang andro na. Pero salamat at iningatan po ng Panginoon. Ganun din po sa mga sakyan, yan po sa palaging pagbiyahe, yung safety po lagi kong pinagpe-pray. At salamat po, dinidinig po ng Panginoon. At kaya po, biyaya po na tayo ay makarating po ng ligtas. At salamat din po sa aking pamilya na patuloy pong aking pong mama magulang ay medyo magaling na. At nakakasama pong uli, aking pong mama ay patuloy kong nakikita po dito. At yun po biyaya at patuloy po namin pinagpe-pray yung aking pong bunso na patuloy po namin makakay uli sa dito po. At kasarap pong makita na mabuo po ulit ang pamilya. Ayaw po namin mabuo ang pamilya namin sa sari-saring pagtitipon lamang. Gusto ko po ulit makita ang pamilyang buo pong nananambahan sa Panginoon. At yun po patuloy ko pong ipinapanalangin. Ako po nagpapasalamat din sa nagiging progress po natin church. Sabi ko nga kay Pastor kagabi, samantalang Pastor, nung kami yung mga bata, kami nasa ilalim lang ng langka. Nasa ilalim lang ng bayabas. Pero salamat, nasa aircon na, may electric pa na, provided na lahat ng materials. Ang amin ata dahon ng yung kukuha ng dahon, ito ikaw, ito ang Diyos. Yun lamang ang mga visual noon. Pero salamat, may progress po. Yun nagiging pagpapala din po sa atin at nagiging hamon din upang mag-akay pa po ng bunga po sa Panginoon. At yun po ang aking patuloy na panalangin at ipinagpapasalamat ko pong lahat yun sa Panginoon.